So yun, what's up mga chong, mga chang. It's day 4 ng aftermath at day 4 ng ating paglilinis na ginawa ni Bagyong Karina. Tanghali na. It's 12:30 ang tanghali. Sobrang nakakapagod. Kung ako napapagod, what more yung parents ko, di ba? Yan, kaya hanggat maaari talaga sana wala tayong absent at makatulong sa kanila. Kasi kung ako, bata pa ako, di ba? Tapos ganito yung nararamdaman kong pagod, what more pa sa kanila. Kaso yun nga, wala naman din talagang choice. Kaya yun, hanggat maaari sana matapos ko ngayon yung pinakamahirap na parte, kasi talaga yung loob ng bahay. Kaya sana matapos natin ngayon. Kahit di mo matapos, konti na lang yung matira. Bukas Monday na, so may pasok na tayo. Hindi ko alam kung anong mangyari bukas. Kamusta ba yung mga tatrabahuin natin? Wala akong idea doon kung ano, kasi first time kong maranasan sa business center yung ganitong bagyo. Kasi kakalipat ko lang nung February. Ayun, tara, samahan niyo ako ulit sa biyahe natin. Ay, ganda ng langit. Hindi siya mainit, hindi rin naman malamig, makulimlim. Alam mo yung ano, yung panahon na sarap yun, nasa isang lugar ka lang na mapuno, mahangin habang nagkakape, nakatingin ka sa kawalan. Sarap nun, nakakamiss. Pero sa ngayon hindi pa natin magagawa yun. Pero malay nyo naman soon, pag may budget na. Although hindi naman siya ganon ka gastos, pero syempre gagastos ka pa din, di ba? So yun, nakakamiss lang. Sarap nung ganong feeling na, alam mo yun, na pag Sabado at Linggo nagpapahinga ka, tapos punta ka lang campsite, diba? Tambay ka sa campsite. Tapos ganito panahon sa campsite, no? Ganito may hangin, tapos makulimlim. Sarap niyan. Marinig mo lang agos ng tubig, ilog, tapos huni ng mga ibon. Sarap nun. Papagas na tayo. 1 bar na lang. Dito ako nagpapagas sa may refill, o kaya doon sa may global ba yun, sa may bago dumating ng JIL, kung galing ka ng dito Balagtas. Oo, kasi napakamura ng gas. Hindi naman ganun kamura, pero compared sa iba, syempre sila yung mura. Ayun, 56 per liter. Tapos ang nagpapagas dito, lalo na pag na-chepa mo, umaga, napakarami. As in, sobrang dami. Pagas tayo. Nadala ko ba yung wallet ko? Nadala. Full tank po, premium.
mura pa rin dito kumpara sa iba. Inabot ba ng baha to, kuya? Ay, hindi sumampa. Oh, nakakatakot magpagas ngayon sa iba eh. Bukaw eh. Ito. Yung isa dito mataas din eh. Ako kung minabot. Take oil. Pero kung hindi na ayos itong kalsada na yan, lunod na naman to. Oo, sigurado yun. Naayos lang daw yan kaya daw hindi na bumahari. Dati na bumahari. $30, kuya. Tansyado ko na yan basta nag 1 bar. Sure yan, hindi naman siya lalagpas ng 250. Pero pag nag-blink yung ano ko, nag-blink yung ang tawag dito, yung sa fuel gauge, yung huling bar nag-blink, ayan, sure yan ano, nasa 250 mahigit. Thank you, boss. So, ayun, 4.01 liters to 30. Pwede na ulit pumaspas kasi madami na tayong gas. Lakas nung kolong-kolong ni kuya, oh. Dami niyang bit-bit, oh. Siguro mga nalubog sa baha yung mga gamit na yun, tapos wala nang chance na maayos, kaya pinabenta na lang. Yung rep talagang ano eh, kahit yung rep namin hindi ako sure kung gagana pa, pero sabi nung mga kapitbahay namin okay naman daw. Sana nga maging okay siya. Pure Mart to mga inabot. Sabi yung ano 7-Eleven sa Malanday, nung tumaas yung baha, pinasok na nung ano mga tao, naubos yung mga yung laman nung 7-Eleven. Grabe, kawawa may-ari nun. Ganun talaga mangyayari pagka ano eh, pag sa yun nga, kalamidad dumating, tapos as in walang mga stock na pagkain yung mga tao, i-hoard talaga yan unang-una pagkain. Pero ang galing sa Canada nung panahon ng pandemic, nung matunog na magla-lockdown, ang una daw naubos sa kanilang stock yung mga gun store, guns and ammunition, pati daw yung mga pinakapangit na klase ng baril nabili, kasi talagang ubos. Yun ang na-hoard nila, hindi kagaya sa iba masa na mga tissues, ganun. Yung iba kasi nag-hoard ng tissue tsaka ng ano eh, ng alcohol eh. Doon sa kanila, ewan ko anong pangalan nung vlogger na yun, parang Jose Rizal, parang ganun eh, na Pilipino siya, OFW, hindi ko alam if citizen siya ng Canada. Tapos nagbablog siya sa loob ng bahay, so pinapakita niya nga yung mga baril niya. Siyempre nasa bahay nga lang siya, na hindi naman sila nakakalabas since lockdown nga. So ayun, yun ang una na ubos. So naisip ko yun na possible na mangyari kahit dito sa atin sa Pilipinas. Nangyayari na nga, gaya nga nun 7-Eleven sa Malanday, naransak yung ano, yung 7-Eleven, diba? So yun, update. Yan, malinis na yung aming kusina. Okay na siya. Tapos ito, bali ito yung bahay nung mag-asawa, yung kapatid ko. Itong salas di pa namin naayos talaga, kasi dito dadaan lahat. Yung CR, dalawa malinis na.
Tapos yung kwarto ng ate ko, malinis na din. Ayan, ito okay na to. Okay na yung kwarto. So, ang susunod namin is ito. Ay, may tubig pa. Ito kasi napakaraming gamit dito. Oh, nagbuwalan. Dito. So, kwarto na to, nagbuwalan din. Ito, malamang lubog tong ano eh. Ate. Ayan lang. Nakita ko na yung flooring ng bahay. Yan. Malinis na yung mga kwarto. Ito, wala. Magiging storage pa rin siya. Pero, malinis na siya. Tsaka hindi na kami ilog. Same with dito. Ayan. Ayos na namin lahat. Ito, nalinis na namin yung flooring. So, okay na ipasok yung ibang gamit na papapakinabangan pa. Ayan. So, pero marami pa rin talaga, as in marami pang ligpitin, pero yung iba kasi dito malamang itapon na. Sayang yung mga computer set. Ilan yung computer set? Galing yan sa computer shop namin dati. Siguro mga 8 pieces yung nasira. So yung mga naka-garbage bag, hindi siya basura, mga damit siyang basa. So hindi naman namin siya malalaban kasi di sa Marilao walang tubig. Hindi ko alam bakit, pero at least, di ba? Nakita na natin yung flooring. Kumbaga kahit bukas pumasok ako sa trabaho, yung pinakamahirap gawin nagawa ko na. Yan, sila medyo lilinisin na lang yung mga gamit sa labas na pwede pang pakinabangan. Tapos ayun, papasok na lang din unti-unti. So ayun. Tara, pack up tayo. Biyahe na tayo pa uwi. So, ayun nga mga chang. Ay, salamat Lord. Kasi nalinis ko na yung loob ng bahay. So, natitira na lang doon na lilinisin is yung mismong kwarto nung kapatid ko at saka yung asawa niya. Sila na raw mag-aayos nun. Kasi mas kompleto. Mas kabisado nila yung mga gamit. Tsaka maliit na lang naman yun. Isang kwarto lang naman yun. Yung bahay, importante yung sala. Tsaka yung 3 kwarto. Okay na. Bali, ang mga natira na lang sa garahe namin is yung mga basang damit. Tsaka mga basang gamit. So, ayusin pa lahat yun. Lilinisin pa isa-isa yung bago ipasok ulit sa loob. Pero at least, diba, hindi na ganun kahirap para sa parents ko, tsaka doon sa ate ko. Hindi yata siya papasok bukas. Hindi na mahirap. Mahirap pa rin, pero hindi na kasing hirap nung, alam mo yun, na hindi mo alam kung saan magsisimula, diba? Pero at least yun, diba, linisin na yung mga gamit din. Ipapasok unti-unti sa loob ng bahay. So yun nga guys, maraming salamat sa inyo mga chang, na kung napagtsatsagaan nyo yung video natin. At dito na lang matatapos ang day 4 ng aftermath ni Bagyong Karina. So ayun, nagpapasalamat ako syempre unang-una kay Lord. Kasi alam nyo yun, na kahit nag-undergo ako ng rehab ng aking balakang, hindi, although sumasakit-sakit, pero hindi siya sumusumpong na as in talagang hindi ako makakilos. So yun. So mukhang nagbubunga naman yung rehab natin. Tsaka ayun, na kahit ganito na marami kong iniisip sa ngayon, na maraming gumugulo sa aking isip, kasama natin si Lord, na hindi tayo pinababayaan, na maging, alam mo yun, maging maayos yung bawat ginagawa natin sa bawat araw ng pagre-restore
ng aftermath ni Karina. So ayan guys, mga chong, mga chang, maraming salamat at sinamahan niyo ako simula day 1 ng aftermath at hanggang ngayon day 4. Hindi ko pa masasabing last, pero at least, di ba, papunta na tayo doon sa pagtatapos ng ating pagre-restore at paglilinis. Kaya yun, mga chong, mga chang, maraming salamat ulit. Ako to, si Chong Molly. Lagi tayong mag-iingat sa bawat gagawin natin. Kaya mga chang, peace out and God bless.